Kailan nagsimula? Nag-start ako 19 years old pa ako, and siguro mga 3 decades na nga, 33 years ago when I started. So it was something for medicine na unang-unang produkto na kinantahan ko for a jingle na doon. And then tuloy-tuloy na, tapos hanggang naisipan ko naman na gumawa naman ng mga full songs para sa sarili ko noong 2020. So, come-pandemic, nag-produce ako ng independently produced na mga kanta ko. Because I also write songs. Mamaya kakantahin mo for us. Yes. Bali, nag-aaral ka pa noon nung kumakanta ka ng mga jingle? Yeah. Pag-graduate, college ako noon. Tapos, yun, hanggang nag-asawa, pati ang husband ko, kasama ko sa music for advertising. So, dun kami namayagpag. Dahil ang role ng asawa mo ay? Siya ay isang composer din. Also singer din sa jingles. Pati singer din pala. Kamusta ba ang kumbaga, ang income ng isang jingle singer? Okay naman so far. Makakabuhay naman siya ng pamilya. If that's what you're asking. Yes, Siyempre, yun naman ang punot dulo ng lahat. Diba? Trabaho yan. Para kanino ka nabubuhay. Bottom line. Okay naman kasi sasabihin ko ba yung kung magkano ang usual? Yung range. More or less lang. Bigyan mo kami ng idea. Yes. Ang 30-seconder, mag-base na tayo sa 30 seconds and above. Sige. 30-seconder, you would earn may compre, may final. Total of siguro mga 6,000 to 7,000 per. Na usually, ginagawa mo lang yun ng sandali lang. Kasi pag may edit downs pa yon, hindi mo kailangan bumalik, babayaran ka pa rin naman. As long as they use your voice. Yun. At kano kadalas yun? Yung opportunities na gano'n na ma-offeran ka ng sunod-sunod na mga projects? Depende sa'yo. Kung full-time, if you're full-time, everyday meron kang project. Kasi marami yan, marami. Parang do you belong to an agency who No, manages freelance. Freelance. Ako curious pa po kung nag-audition ka pa ba? May sometimes merong clients na kailangan ng auditions kasi. So alam mo yung, padala mo ako ng 3 klaseng boses, parang ganon. So you have to audition for that. Ginagawa pa rin naman yun. Singing ba to lagi or perong voice-overs lang? Meron ka rin ganun? Ako kasi character voices lang ako. Hindi ako masyado nag-VO talaga. Yung AVO announcer voice over ganyan. Mas more on singing kasi ako. Singing talaga. So yeah. Jingle singer. Malaki palang requirement, no? Sa mga songs, no? Pinapakanta sa'yo. Oo. Tapos kailangan, you have to be flexible. Yung boses mo, kailangan for example, they need you to sound like a nanay. Halimbawa, give me a nanay. Johnson's baby powder, ikaw lamang, wala nang iba. Ay, sorry, sinabi ko yung Prada. Okay lang. So, parang ganon. Tapos, if they want parang bata. So, Bagets. parang ako yung boses ng ibang sandwich crackers product. Sige. So like Brevis ko, ang sarap ng feeling mo. Yung mga ganon. Palilitip lang. Tapos, yung mga katulad ng finally, happened to me. Yung mga ganon. Big voice naman kailangan yan. Naman. So, you have to be Powerful flexible. voice. So, yun yung that will carry you through the career, kumbaga, parang ganon. Pero yung nagsisimula ka pa lang, nag-audition ka. Yes, hanggang ngayon naman, marami pa rin auditions. Alam mo, kagandahan yan, no? Minsan di mo namamalayan yung nakakanta mo na yung jingle. Sa araw-araw mo naririnig sa radyo. Ako, di ba? Minsan nagulat talaga si mga kinakanta ko na lang bigla. Na-LSS ka. Diba? Depende yun sa frequency. Kaya nga ganun ang style ng mga ad agencies. Bobombahin ka talaga mayat maya ng either 15 seconds or 30 seconds. Saka sa radyo pa. Hanggang sa duguin na yung tenga mo. Kahit tulog ka. Alam mo na yung jingle. Yun ang power ng jingle and the singer, and the singer. That is the power of a jingle talaga. Kaya, yun nga, sana maibalik din ngayon yung mga ganong klaseng mga recall para sa mga music for advertising. Kasi sa totoo lang, parang mas may recall yung mga
dati rin. Oo, si Ninong Joe Marichan, nag-guest sa amin. Wow, talagang hanggang ngayon, alam mo pa yung Long After Your Phone Call. Siya yun. Mark, no? O, pati yung sa Philippine Airlines, siya rin yun. Correct, siya yun. Siya na yung jingle, siya pa yung kumakanta. So, yung kinanta niya, ay, alam ko yan, di ba? Ninong Joe. OG yun. Naganda rin siya, nag-jingles din kasi siya. Correct. Diba? And up to now, naririnig ko pa, di ba? Sasha, pip. Siya rin yun. Sasha, pip. Naalala mo, di ba? Correct. Anong challenges naman sa isang jingle singer like ang challenges, since you are used to being flexible, to learning different voices, nuances, para sa pagkanta, sometimes, pag ano na ba yung totoo kong boses? Yung parang ganon. Meron kang ganong dilemma sometimes. Identity. Yeah, oo. Kasi, kaya mo rin to, kaya lang, saan ka, ano talaga yung gusto mo? Like, yun yung naging dilemma ko nung una, when I self-produced na nga yung mga songs ko. Ano yung niche na gusto ko? Yung talagang ako, kumbaga. So, yun. Ito yung ano mo, finally moment mo. Yun nga. Finally moment. Finally moment mo yan, no?